lang ako, pero si Kuya Pipo, wala na siya. Wala na si Kuya Pipo? Ano nangyari? Binaril siya bago napatay ng mga pulis si Baldo. Pipo, lumabad ka, ha? Pipo, wag ka susuko, hindi pa tapos yung laban natin! Ikaw na kumpleto sa buhay ko. Pipo, ikaw lang yung mata ko. Dahil sa'yo kaya may liwanag yung mga tingin ko sa buhay ko. Mahal kita. Ito ako hindi na ako magtatagal. Yung mata ko, gusto ko bigay mo kay Jam. Nagiging masaya ako. Dahil magiging parte ng buhay niya. Yes! Lusot na talaga ako. Talagang hindi na nila ako kayang isabit ngayon. Sa utak ko naman lahat galing yan. Magkano binigay mo dun sa namatay? Hindi naman kalakihan. Enough lang para hindi muna madagdagan ng bag collection ko. What? Isang pang LV bag ang giveaway mo? Uy ka naman mag-react. E di sana sa akin mo na lang binigay. Bakit? Abuli ba ang gusto mo? Hindi sa akin ang galing yun. Kay Victor. E di nabawasan na naman yung perang ninakaw mo kay Victor. And it's not over yet. Because another abuli is coming. Nagpapahanda pa si Victor ng abuli para sa isang tumulong kay Elisa. Sana napatunayan ko na sa'yo na mabuti akong tao. Gusto ko yung tulungan. Bilisan mo lang. Kung na-miss mo agad, ha? Tayo ang para sa isa't isa. At kahit hindi bumalik yung paningin mo, hindi yung magiging hadlang para mahalin kita. Pareho tayong para naging basura sa kalye. Pareho tayong lumalaban, nag-iisa at walang sariling pamilya. Salamat sa Diyos, pinagtagpo niya tayo para maranasan natin na hindi talaga malupit ang mundo. Pipo, salamat. Salamat kasi pinaranas ninyo nila Elisa na may nagmamahal sa akin. At kaya ko rin palang magmahal ng tapat. Hindi pala tayo nag-iisa sa mundo. Ikaw, ako, sila Mang Cardo ang pamilya natin. Pipo, salamat hindi lang sa iyong mga mata, kundi pati na sa liwanag ng buhay na binigay mo sa akin. Pag-iingatan ko ito kasabay ng pag-iingat ko sa iyong mga alaala. Pipo, mahal na mahal din kita. Hi, honey. Hi. Ayo. Nak. Di ba yung sasabihin ka sa Mama Hazel mo? Hindi ka na, huwag ka na mahiya sa kanya. Ka na. Nakakatiring ang muling sa isang squatter na katulad mo. Lalo na't galing ka sa mabaho ni lugar.
Ano yun, sweetheart? May sasabihin ka sa mami? Mami Sel, thank you po sa tulong na kay Ate Jam at saka kay Pipo. You're welcome, sweetheart. Hindi mo na kailangan pasalamat pa. You're really such a sweet girl. I love you. Honey, bakit hindi ka muna maligo? Please? Get some rest. Iba na rin yung malinis ka dahil kung saan ka lang galing. Manang! Pakiliguan nga rin si Elisa, please. So sweet. Let's go. Let's go. Josie, baka naman lahat ng gamit ko, lahat ng damit ko, nilagay mo na dyan ha. 2 araw lang ako sa ospital. Pasensya na, excited lang. Ate Jam, I'm overly excited for you. Me? Teka, ano nga bang English nun? Basta masaya ako para kay Ate Jam kasi makikita niya na ako. Makikita niya na kung gaano ka kalaki. Ako naman, makikita na ako ni Ate Jam kung gaano ako pogi. Grabe. Ayos yun, Dane. Kaso nilaglag naman ako ni Ate. Really, Stephanie? Totoo naman. Wait lang. O Ate Jam, natahimik ka. Natatakot ka ba sa operasyon mo? Naalala mo na naman si Kuya Pipo. Jam, sabi nung doktor, ngayon daw tatanggalin niyang benda mo sa mata. Ibig kong sabihin, malaman natin agad kung okay ba yung operasyon. Kaya dapat hindi tayo tumigil sa pagdarasal para maging matagumpay ito. Kuya Tomtom, kamusta si Ate Jam? Nakikita kasi akong malaman kung makakita na ba siya. Teka, sandali, Elisa. Ano ba? Kalma lang kayo. Siksik na ako dyan eh. Eh, kanina mo pa kasi kausap si Elisa eh. Kami naman! Right, Kuya Tomtom, it's our turn! Oo, kami rin. Elisa, excited na rin kami makita si Ate Jam. Malapit na daw kasi alisin yung benda niya eh. Nihintay lang namin yung go signal ni Ate Josie, tapos pupunta na kami sa ospital. Magkapasama rin ako kay Itay at lamin ko yun si Ate Jam. O, di sige, kita-kits tayo ha. Usap ako! Sige, Kuya Tom, ingat. Ayan, pinatay na. Yung damot eh. Sandali lang, ha? Okay, yan. Dilat mo na mga mata mo. Jam, nakikita mo na ba kami? Opo, nakikita ko na kayo. Ikaw po si Aling Dolores. Sabi ko na, Jam, makikita mo na rin kami. Opo. Sabi ko na nga po, ang gwapo nyo kasi napakabait nyo eh. Dok talaga. Josie. Bakit ka malungkot? Saya ako para sa ete.
Baka madapa ka. Sige, anak. Sandali. Anak, sandali. Ayan, tuloy. Na-excite na po ako kasi makita ako ulit ni Ate Jam eh. Sigurado ako, gusto ko rin makita natin dyan mo kasi, tinan mo nga oh, lalo kang gumanda, anak. At saka rin po, lalo din po akong lumaki, tsaka toba. Talaga naman, kasi ang lakas na kumain kaya. Halika na. Doon na po, Halika na, tay! halika na, dali. Magdandaan. O, di ba, Ate Jam, mas huwag ako sa personal? Oo, mas cute ka nga. Tsaka mas... Ate, kota na ako. Ito nang ihirit. Tama na yun. Eh, paano naman ako, Ate Jam? Mas pogi ba ako sa iniisip mo? Oo. Tsaka alam mo, ang ganda ng mga mata mo. Ito namang si Tiffany, akala ko ang laki-laking tao. Ang liit-liit lang pala. Mama, cute po. Eh ako, Ate Jam, mas gumanda ba ako? Elisa! Halika na nga! Kajam. Sir Victor? Ay. Oh my gosh, I'm so sorry, Franco. Eh, hindi ko pa napapapirma kay Victor eh. Yes, I know you said it's urgent. Okay, ganito na lang. Pupuntahan ko na lang siya sa hospital. Doon ko papapirmahan and then I'll go straight to your office and hand you the signed documents. Is that okay? Okay, good. Sige, bye. Tama, Elisa. Mas gumanda ka nga. Tsaka, alam mo, salamat sa Diyos, no? Mahal niya tayo, kaya niya tayo pinaabot sa ganito kasayang pagkikita ulit. Nga rin, ate. Nalakot na ng takbo tayo ng takbo. Pero ngayon, andito tayo at hindi na tayo maghihiwalay ulit. Wala nang iwanan. Pero hindi na lang kayong dalawa. Kasama na rin kami sa walang iwanan ninyo. Grupo! Mabatas, excuse lang ha. Zen. Ah, yes, sige. Lalabas ako. Okay, bye. Nak, mga bata, sandali lang ha. May pupuntahan ako sandali, babalik ako agad. Sige Nak, po. ito lang kayo ha. Sige po. Kuya, sana si Elisa nandun sa kwarto ni Jam. Gusto ko na talaga makita yung anak ko kahit lagi ko siyang nakikita, namimiss ko talaga siya. Eh, si Victor, mas madalas mong kasama. Huwag ka mag-alala, kuya. Nag-usap naman na kami. Eh, paano pagkasama ni Elisa si Isel? Handa ka ba? Oh, honey, sign it na. Teka, bakit ngayon ko dapat pirmahan to kung kailan deadline na? Hindi ko pa nare-review to eh. Honey, it's just the same as what you signed in the office. Natabunan lang ng workload ko, kaya nakalimutan ko. Sign mo na. Come on, here. Okay. I reviewed all of that. That's 3 pages. Alright. Thank you, honey. Ako nga dapat pasalamat sa'yo eh. Sa sakripisyo mo sa kumpanya. Don't mention it. Sige na, bumalik ka na sa room dahil baka mainip na si Dolores. Wala si Dolores doon. Okay, good. Bye. Let's go, then. Oh, sandali. Ano ba yun? Bakit tayo iiwas? Ayoko na gulo. Ay, kawawang Victor. Nabubulag kapag peso. Perma ng perma, oh. Ano nga ba yung pinirmahan mo? Well, one of the last few properties na inililipat sa pangalan ko. Grabe ka talaga, Isel. Sama-sama mo. Don't worry. Malapit nang matapos ang kasamaan ng Franco. Grabe ka talaga sa lupsit, no? Na parang babula. Hindi ka talaga tumitigan hanggat hindi mo na umuwi sa kayamanan ni Sir. Of course. In fact, malapit ko nang masimot ang lahat ng ari-arian at kayamanan nila. Alam mo, sa totoo lang, napakalaki ng pasasalamat ko dapat kay Dolores at Elisa. Imagine kung hindi sila nanggugulo sa buhay namin. Eh di hindi ako malayang nakakapagnakaw sa opisina. At sisiguraduhin kong simot ang kayamanan ng mga preso. One day, magigising sila. Tumutin na sila. And that poor Elisa girl,
I'm sorry to say, habang buhay siyang magiging yakin. Alam mo, pag naisip ko, minahal ko rin naman si Victor. Pero mas minahal ko lang talaga ang pera. Eh, anong balak mo pag nakuha mo na lahat? Tandaan mo, kasal ka. Of course! Sa tingin mo ba, hindi ko pa naisip yan? Once may deposit ni Franco ang lahat sa Swiss accounts ko, I'll be gone. As in, bye-bye, goodbye. Paano na ako? Siguro naman yung pera na ibibigay ko sa'yo ay sapat para makapagsimula ka ulit. Go away! Go far, far away! Just like what I will do. Yes, Franco? All documents signed. Sige, papunta na ako dyan para ibigay sa'yo. Okay. Alam mo, kakabaliw talaga ni Sir Victor pag nalaman niya yun. Kung malaman niya, eh tatatlo lang naman tayo nakakaalam nito. Imposibleng may makabuko sa atin. Ay. Wait, nag-text sa'yo yung driver. Nandiyan na daw siya talaga. Okay, let's go. Baka walang hiya talaga ng babae. Sandali, Dolores, sandali lang. Sandali, anong gagawin mo? Haharapin ko yung magnanakaw na yan. Pwede ba? Tumigil ka nga. Huwag kang mag-iskandalo dito. Kuya, anong gagawin ko? Hahayaan na lang natin siya. Narinig mo siya. Ninanakawan niya yung mga gwison. Kawawa naman si Victor. Nandun na ako. Pero pag ginawa mo yun, madali nilang makakalimutan yung mga akusa mo sa kanila. Pwede sabihin nila na nagsisinungaling ka, pinagbibintangan mo lang sila. Anong gagawin natin, kuya? Kawawa naman si Victor. Hindi ko nga rin alam. Pag-iisipan natin. Huwag mo muna masyadong pagurin mga mata mo, ha? Hindi pa masyadong naghihilom ang mga sugat sa loob. Mga bata, kailangan na magpahinga natin dyan. Mauna na kami ni Elisa. At Jam, dadalawin ka na ulit namin dito. Pagaling po kayo, ha? Salamat sa pagdalaw at pagbisita ninyo, ah. Sir Victor, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko po ibabalik yung ginawa ninyo. Saan, wala kang dapat intindihin. Walang kabayaran ng ginawa mo para kay Elisa. Buhay mo ang tinaya mo para sa kanya. Maraming salamat sa'yo. Ate Jam, ka na umiyak. Mamaya mabinat pa yung mata mo eh. Hindi na kayo? Kuya, bakit mo naman ako pinigilan kanina? Anong gusto mo? Magwala ka doon? Kuya, nakukonsensya kasi ako. Alam natin yung totoo, tas wala man lang tayong ginawa. Dolores, alam kong galit ka. Pero hindi ito yung tamang panahon para sugurin sila. Talaga, kung hindi mo talaga ako pinigilan kanina, nang hiram na ng mukha yan sa aso yung Izel na yan. Kapal ang mukha niya dati. Lagi niya sinasabi sa akin na ako daw yung gold digger, ako daw manggagamit, mukha daw akong pera. Eh siya nga ito, pinakasalan ni Victor, mukhang pera. Ako, mamahalin ko pa rin si Victor kahit wala siyang pera. Minahal ko si Victor dahil sa pagkatao niya, hindi dahil doon sa dami ng pera niya. Hindi katulad ng babaeng yun. Kakainis. Isusumbong ko talaga yung Izel na yan kay Victor. Hindi ako papayag na limasin niya yung mga pinaghirapan ng pamilya niya. Kung nagkataon pala, pati yung mana ng bata natangay. Kaya humanda siya sa akin. Sandali. Pwede ba uminahan ka muna? Huwag kang padalos-dalos. Pwede pag-isipan natin mabuti. Victor, saan kayo pupunta? Iniwan muna namin si Jam. Baka kailangan na kasi niya magpahinga. Pwede ba tayo mag-usap? Importante lang. Tungkol saan? Tukol kay Izel. Bakit? Ano ba yung tungkol sa kanya?
Tungkol sa pag-aaral ni Elisa. Baka naman kasi kung pwede na huwag pagbawalan si Dolores na na dumalaw sa eskwela ng bata. Walang problema yun. Anytime na gusto niya puntahan, wala nang problema. Talaga po, Tay. Pwede rin po ba akong dala ni Inay ng pagkain? Kasi nainis ko na po yung luto niya eh. Oo naman, anak. Anytime na gusto niya. Yun lang ba? Wala ka na ba ibang concern, Dolores? Wala na. Pupunta lang kami kay Jam. Dadali namin yung mga pagkain. Tapos, uwi na kayo. Sige. Bakit ba naman kasing pinigilan pa ako ni Kuya? Di dapat sinabi ko na ninanakawan niya ni Izel si Victor. May sasabihin mo talaga yun sa harap ng bata? Ano naman masama doon? Yun naman yung totoo. Pero wala kayong pruweba. Narinig nyo lang yun. Pwede ka pa rin yung baliktarin para namang di mo kilala yung kalaban mo. Best actress sa denial queen pa. Wala kang laban dun. Meron. Yung katotohanan. Ay naku, alam mo, kung gusto mo talagang ituloy yan, maghanap muna tayo ng ebidensya, yung makikita, hindi yung narinig lang. Yun ang gagawin ko. Maghahanap talaga ako ng ebidensya tapos sasampal ko yun sa mukha niya. Talaga, alam ko lang, gaganituhin lang ni Izel si Victor. Di sana pumayag na ako na hiwalayan niya yan si Izel. Ako, mahal ko si Victor. Si Izel, sa pera lang siya interesado. Mars, may dahilan kung bakit kayo nakaalam niyang panluloko ni Izel. Alam ko, sa amin pinaalam yun. Dahil alam ng Diyos na hindi ako papayag na lokohin ni Izel si Victor. Sana matulungan ko pa siya. Sana hindi pa huli ang lahat. Chismis lang yan nasa agap mo. Bakit naman lolokohin ng asawa niya si Victor? Oy, hindi Yun nga yung narinig kong usapan lang ni Imelda. Ninakaw doon Izel yung pera ng pamilya ni Victor. Iisa lang pala yung dugo namin ng Isel na yan eh. Pareho lang kaming kawatan. Alam mo, gusto ko siya makilala. Ano naman tumatakbo dyan sa utak mo? Basta tuloy mo lang yung pagiging chismosa mo. Pag nagkataon, pagkakakitaan pa natin yung Isel na yan. Talaga? Mag-aaral na kayo sa pasukan? Opo, in-sponsoran po kami ng tatay ni Elise. Ano, gimmick na naman to at all of a sudden, naging generous ka sa mga taga-squatters. Alam mo, ganun talaga kapag meron kang pinagtatakpang kasalanan. Alam mo, duda talaga ako sa bait-baitan ng Izel na yan eh. Shockmate motibo siya, kaya niya ginagawa yung mga kabaitan niya. Tay, mahal niyo pa rin po ba si Inay? Mamahalin mo pa rin ba siya kahit walang pera si Victor? Marami akong pera. Hindi ko kailangan ng pera ni Victor. Baka naman ikaw itong mukhang pera, hindi ako. Bastos ka!